So, yung ipe-present ko ngayon is yung huli-huli kong topic dun sa Kasosyo Act, yung about sa business form of organization. Pero, mas ginawa kong simplified para naman di kayo antukin. Dalawang slide lang to. So, pero kahit dalawang slide lang, sinamarize ko na lahat in one, lahat yung content yung ipe-present ko. Okay. Isang baksak na ulit, pagpalakas na loob. Then, kasi nakikita ko lang kayo sa online eh. Iba-iba siguro. First time ko lang na mamimit yung magpe-present lang in face-to-face, kaya medyo kinakabahan. So, itong tatalakayin ko, sino dito yung mga negosyante na magsisimula pa lang at hindi pa nag-rehistro? Taas ang kamay. Okay. Sino naman dito yung mga nagne-negosyo na may nakapag-rehistro na? Taas ang kamay. Sino yung mga nasa sole proprietor? Sino yung mga nasa corporation? Ha? Okay. So ngayon, tulad ng sinasabi ni Kasosyo Cardin, sa i-represent ko nito, bago matapos yung presentation ko, bilang entrepreneur, no? Dapat marunong tayo magdesisyon. So bilang consultant, tinuturo ko sa inyo kung paano magdesisyon ng tama, no? I hope makatulong sa inyo bilang consultant, maging wise tayo kung anong i-register natin. Okay po? Malinaw po ba yung mga kasosyo? Yes! Okay. So ito na po, no? Ito po yung ipepresent ko. Ipepresent namin yung form of business organization. Kung ano, kaya tinatanong ko sino yung sole proprietor, sino yung partnership, sino yung professional, sino yung corporation, para malaman natin kung ano yung sitwasyon na pwedeng applicable sa atin. Okay ba yun, mga kasosyo? Yes! Okay, para malaman natin yung characteristics at saka yung pagkakaiba-iba ng bawat isa. Okay. Itong ginawa kong presentation, andito yung criteria na dapat yung binibigyan ko ng diin. Yung dapat tignan nyo kapag mag-rehistro na kayo, ano bang i-rehistro ko? So, itong ownership. Anong ibig sabihin ng ownership? May idea ba kayo kung anong ownership? Kasosyong Prince. Anong sa tingin niyo ang ownership? Yung literal ng ownership, pag-aarit, di ba? Yes. Okay. Pero, sa larangan ng pag-legalities, ang ibig sabihin ng ownership, sino o ilan ang pwedeng mag-own ng negosyo. Okay, yung sole proprietor natin, yung sinasabi, owned by one person. From the word itself, sole proprietor, no? Yun namang professional natin, ang tawag sa kanila, yun yung mga freelancer. Okay? Yun yung mga skills. Usually, ang alam ng karamihan, yan po yung mga board passer, yung mga lawyer, yung mga accountant, mga doktor, pero hindi po nila alam na mga professional po ay hindi lang po yung mga board passer. Meron din naman po mga professional na writer, related sa art, singer. So yung ginagamit nila ng skills para makapag-generate sila ng profit is professional. Okay? How about yung partnership? Owned by 2 or more person. Okay? Yun naman ang partnership. Ang tawag sa kanila, iba't ibang klase ng partner. Meron tayong nominal partner, pangalan lang sa pangalan. Usually, yan yung mga law firm, accountants, mga CPA, na para makabuo ng partnership, malalaman nyo kung bakit sila bumubuo ng partnership. I-discuss ko mamaya. So, yung mga partnership na yan, meron din tinatawag na industrial partner. Ibig sabihin, yung ambag niya, yung pag-render ng servisyo. Meron naman tinatawag na nominal partner, capitalist partner, yung ambag niya, nag-share siya ng puhunan, ng pondo. Meron naman tinatawag na managing partner or general partnership. Sila yung overall na involved dun sa negosyo, nagmamanage, no? Bilang katuwang mo sa negosyo. Okay, next. Yung owner, yung corporation naman, about ownership. Yung owned by one, it can be owned by one person through OPC. Hindi rinihistro natin one person corporation.
And it can be also, marami kasi nagtatanong sa akin dito, nag-i-inquire ng kasosyo, pwede ba akong mag-rehistro kahit dalawa lang kami? Yeah. Tatlo lang kami, apat lang kami. Kung yung isa na pinagbigyan, bakit hindi pwedeng dalawa? Bakit hindi pwedeng tatlo? Bakit hindi pwedeng apat? Kaya meron tayong tinatawag na less than 5 corporation. At siyempre, meron naman tayong tinatawag na 5 or more. Ngayon mga kasosyo, sa libro, 5 to 15 ang sinasabi. Pero sa totoong buhay, depende ito kung anong skill ka ng negosyo. Kung ikaw ba small, micro, macro, medium, or large company or corporation. So, ang definition natin ng ownership, hindi siya 5 to 15. 5 or more. Dahil meron mga malalaking kumpanya, may mga large companies na pwedeng umiksid pa sa 15 incorporators. Okay? Malinaw po. At nare-register rin po ito sa Security and Exchange Commission. Okay, mga kasosyo, malinaw po ba tayo sa ownership? Yes. Okay. Madami naman po tayo sa liability. Kasosyo, Max, anong ibig sabihin sa iyo ng liability? Pag naririnig mo? Nagutan. Pwede, obligasyon. Tama? Responsibility. Okay. Yung ibig sabihin ng liability ko, mga kasosyo, from the word pananagutan, tama ko lahat yan, responsibility, obligasyon, kasi yan po ay utang. Pero, sa term po ng pagtiligan natin, ang ibig sabihin ng liability, for example po, nagkaroon ng bankruptcy, nagkaroon po ng pagkalugi, nagkaroon po ng pagkasunod-sunod na utang o bayarin, at to what extent ang i-cover up para mabayaran ang utang na ito. So in terms, yun ang ibig sabihin at ng kalipin ng legalities na ito. So ibig sabihin, tignan natin sa sole proprietorship, ano? Ang sabi dito, unlimited liability by the sole owner. Bakit? Kasi siya lang naman ang may-ari. So siya din naman ang nagsushoulder ng expenses. Kaya siya rin ang mag-shoulder ng liabilities. Ibig sabihin, up to personal asset nung negosyanteng yun, i-cover up para mabayaran yung utang niya. Okay? Yung utang niya sa negosyo, okay, yun ang ibig sabihin ng unlimited liability. How about yung professional? So, yung professional, isa lang din siyang individual, di ba? Nagiging business lang yan kung sakasakali magtatayo siya ng isang grupo or agency or partnership para magkaroon siya ng business. Pero kung freelancer siya, wala siyang empleyado, wala siyang office or studio, professional lang siya. So, unlimited liability. Kaya kung makikita niyo yung COR, yung, sino po dito na meron ng certificate of registration? Sino po? Okay, sino yung sole proprietor sa inyo? Okay, sir. Kung makikita mo, sir, dun sa registered name mo, di ba pangalan niyo po yung nakalagay doon? Ibig sabihin po niyan, as professional or sole proprietor, no? Kung sakasakali, in case na wag naman po sana, magkaroon tayo ng bankruptcy or insolvency, no? Up to personal asset ang ikukuha para mabayaran yung utang ng negosyo. Damay pati personal asset, mga kasosyo. Okay, next, dun tayo sa partnership. Okay. Sa partnership, unlimited liability din siya. Tignan nyo kasosyo, partner na sila, pero unlimited liability pa rin. Unlimited liability pa rin, yung up to their personal asset pa rin, kahit mag-partner na sila. Ibig sabihin nun, mabilis kasing ma-dissolve ang partnership. Okay? Isa lang ang nagkaroon ng mag-pull out, ibig sabihin mag-withdrawal, mag-pull out ng capital niya, dissolve agad ng partnership. Kaya, yung mga matitirang partners, pag-hati-hatian ang pagbabayad ng utang up to their personal asset. Okay, mga kasosyo? Yes po, kasosyo. Pati yung mga share. O, papunta po tayo sa huli. Yung corporation naman. Yung corporation naman po, tignan nyo po, no? Limited liability, mga kasosyo. Maganda ba yun? Yes. Okay, limited liability, mga
mga kasosyo, ibig sabihin, bakit siya limited liability? Kasi separate entity siya. Iba yung kumpanya, iba din yung mga incorporators. Kaya kung mapapansin nyo, kasosyo, sino po yung mga may corporation na dito? Okay. Okay, kasosyo Angel, kasosyo Danilo. Kung mapapansin nyo po, pag nagkakaroon tayo ng annual income tax return, hiwalay po yung sa mga incorporators, hiwalay din yung sa kumpanya. Kasi iba yung number yun o yung tax identification number. Iba yung kumpanya, iba rin yung team. Pero may exemption May exempted na po ngayon na dapat natin itong tandaan. Kapag may mga delinquent tayo sa gobyerno, kahit incorporator tayo, madadawit pa rin tayo. Lalo na sa mga benepisyo. Kapag meron tayong mga delinquent or mga tax deficiencies, madadawit pa rin yung personal. Okay po? Yan po exempted dun sa limited liability. Next. Ito, napakaganda nito, business existence and dissolution. Marami nagtatanong, yung mga kliyente namin o mga kasosyo din na nagtatanong, ano ba yung business existence? Ito yung stability ng kumpanya, no? Base sa nilirehistro natin. Kumbaga, dito mo makikita kung subok na matibay, subok na matatag yung legalities mo, yung forms. So, tignan natin sa sole proprietorship. Sa sole proprietorship, every 5 years, yung DTI, nire-register ulit natin. So, every 5 years, magre-renew ka na naman. Ang risking part dito, marami akong nakita na taas ng kamay ng mga sole proprietor dito. Taas nga ulit ng mga kamay. Okay. Ang risking part dito, lalo na sa mga merong manufacturing or retail companies na nagbabalak magkaroon ng FDA, no? Ang DTI, nagbabago-bago rin po siya ng batas. Kung dati meron sa dulong marketing, enterprise, trading, nawawala na po yun, pinagbabawal na pong gamitin ng Department of Trade. Consumer na, consumer na, hindi na inaalaw. So ano mangyayari? Paano kung may FDA na pala, hindi uulitin mo? Uulitin mo, kung nag-expire, hindi ka umabot. Which is very risky at very magastos sa part ng negosyante. Tama? Kaya yun yung sinasabi. At the same time, certification of termination of business when the owner expires. Ibig sabihin, if something happens to that person, to the sole proprietor, kung nag-retire na siya o may nangyari sa kanya, automatic, natural death din po yung business. Napakahalaga po nito kasi maraming mga negosyante nag-worry, paano ipapasa? Paano magtutuloy-tuloy ba yung negosyo ko? Diba? Magtutuloy-tuloy ba yung negosyo ko? Umawawala siya. So, based sa legalities, no? O sa professional, ganun din po. Upon the registration, until decided when to terminate the practice of profession. So, pag nag-expired yung PRC, o di kaya nag-decide siya na talagang isarado na niya, automatic, sarado po. Kasi individual lang po siya. Next, yung business existence sa partnership naman, as mentioned kanina, magkaroon ng insolvency, yung pagkakautang, lubog sa utang, yung fraud, at saka yung withdrawal, yung pag-pull out ng share, automatic dissolve agad. Paano naman yung mga partners na naiwan? Diba? Kung madi-dissolve na rin agad. Okay? Pero, sa corporation, as preferred, ibig sabihin bakit as preferred? Upon the decision to dissolve the corporation, napaka-flexible po ng corporation, mga kasosyo. Ba't ko sinasabi? Makikita mo sa articles, isi-share ko lang sa inyo dahil nagre-registro kami. Pag mamimili ka doon kung 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, up to 50 years, or perpetua. Or perpetual. Pag sinabi natin perpetual or perpetua, may idea ba kayo kung ano yun? WA. Di ba naririnig natin yun sa mga
Kulungan. Pero hindi naman ito makukulong. Ang sinasabi ko lang, Ayan po. yung perpetual, ibig sabihin, lifetime siya, mga kasosyo. Hindi lang siya 50 years. Pag pinagin mo yung perpetua, Ay, hindi po. perpetual yung Opo, yan pag-release po yun, natin. pero hindi Ibig siya sabihin, 300 yung mode of existence ng business mo, as business papers mo, lifetime na siya. Ganun siya, mga kasosyo. Okay? Yung nagdala ng corn. So, na-discuss ko na yung ownership, yung liability, na dapat yung criteria kapag mag-decide na kayo kung anong gusto niyo gawin sa i-re-register nyo, yung business existence at dissolution. Mapunta tayo din sa matindi pa po. personality ng bawat business forms. Okay. Yung business forms, ito. Yung personality, same entity lang siya ng sole proprietor. Kaya team, tax identification number, same as the business. Tulad ng sinasabi ko. Iisa lang siya. Iisa lang din yung business niya, iisa lang din yung personal niya. Kaya kung makikita niyo yung certificate of registration nyo, yung trade name nyo, nandun sa baba yung business, pero ang registered name nyo, yung pangalan ninyo, personal. Yung po yung sinasabi ko, same with, rin po, professional. Mga individuals po yan. Okay? Okay. Ngayon, how about yung partnership? Separate entity, distinct business team among its partners. So dahil nasa SEC rin siya nare-register, Securities Exchange Commission, distinct din siya dun sa company. Pero kanina, di-discuss ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba-iba base sa ownership, liability, and business existence, no? Ng bawat legalities. Okay? How about yung same with corporation din po? Iba din yung entity, nung separate entity po, juridical personality. May juridical personality po yung korporasyon. Distinct business team among its shareholders. Ibig sabihin, magkakaiba po yung team number ng bawat incorporator at saka po ng company. Okay po? Okay. Ayan. Ito yung laging sinasabi ni Kasosyo Arvin na parang yung mapapasabog yung negosyo nyo. Pero in terms naman doon sa line of business natin, sa mga legalities, ang ibig ko sabihin ito ng equity and potential growth for growth, ano yung, paano mas may chance na lumawak base sa business forms nyo, na pipiliin yung rehistro sa mga nagsisimula dito, na dapat yung irehistro, na pwedeng lumaki yung capital ninyo, o lumaki yung business nyo. So, pag sinabi na natin sole proprietors, self-funded. So, nangyayari sa kanya, break-even lang din dahil siya din ang umuunan, siya din yung ano na po yun, cover na nag-shoulder expenses, magkakaroon na siya ng additional pondo, siya rin ang mangungutang. Diba? Wala kasi siyang katuwang, diba? How about yung professional? So, medyo low yung ano natin, evaluation. Marami Pero po kasi kami sa professional, self-funded din siya. Minsan nga, di ba, ang mga singer, pero isa na yung una nila? corporation. Bosses. Yung mga boxer, di ba, yung blood and sweat nila, physical. So, technically, yung pag siyempre tumatanda, nagre-retiro, yun din yung nagiging, bumabalakid sa kanila. So, technically, pag na-retire, automatic, mag-retire na rin, mag-expire na rin yung as profession. Tapos yung partnership, consolidated fund contribution, partner shoulders in own expenses and contribution. Doon yung sinabi ko kanina. No? For example, merong magpupull out ng capital, isang partner, automatic, yung mga partners na kasama doon, sila na lang ang mag-share ng naiiwang obligation. Kanya-kanya din silang kapital based dun sa agreement ng mga partners. So, ito, may katubang sila. Kaya na nga, merong mga unlimited liability. Unless na lang kung ang exemption lang dito, kung magkakaroon sila ng general professional partnership. Anong ibig sabihin ng general professional partnership? Ibig sabihin, bubuo sila ng partnership. Pero kailangan, puro doktor yun, puro nurse, puro singer. Hindi katulad sa corporation na flexible na pwedeng magsamang arkitekto, pwedeng magkasamang engineer, kahit magkakaiba sila. Yes. Okay? Yung corporation naman, shareholdings based on the quantity of shares
subscribe and paid up more possibility for expansion. Pag dumarating na yung time, 5 years from now, 3 years from now, for example po yung capital natin, 1 million. Kami po mga consultant, ina-advise po namin talaga yung 1 million para maiwasan din po ng mga nagsisimula na mag-increase agad ng capital. Okay? Kasi may nagtanong din po sa amin, paano po ba kung 100,000 lang yung gusto kong i-authorize? Sasagutin ko po kayo na, yes, pwede po yun. Pero, Sayang. hindi ko po pinapayo yung 100,000. Hindi ko po pinapayo yung 100,000 na authorized capital declaration dahil may batas po tayo. Imagine niyo po kung sakasakaling mas tataas na po yung ating net income, no? Ibig sabihin yung pinakakita natin, bawas na yung mga expenses natin doon. Tapos, ang mangyayari, mas mataas na doon sa authorized capital stock, eh hindi naman din po biro magpa-increase ng capital. Magastos din po yun. Di ba po? Kaya, ini-standardize na talaga namin at nire-recommend namin ang capital declaration ay 1 million. Opo. Pero kumbaga sa absolute sa answer, pwede pong bumaba yun. Kaya lang kumbaga bilang consultant, ina-advise ko na talaga na 1 million. Okay? Ibig sabihin dito sa korporasyon, may potential na tumaas yung mag-expand yung business kasi pwedeng lumaki yung capital at pwedeng magkaroon ng investors. At yung mga sinasabi kong investors, yun po yung mga stakeholders. Sila po yung mga may vested interest dun sa company. Meron tayong internal, meron tayong external. Yung internal natin, sila po yung mga kasama natin sa negosyo. Sila po yung key officers natin, managers natin, yung mga empleyado natin na talagang loyal din, na pwede natin pala maging part owner at in the future, hindi natin alam. Tapos sa mga external naman, pwede naman yung mga vendors, suppliers natin, o di kaya yung customer na talagang naniniwala sa negosyo natin na pwede rin pala sila maging part owner or community. No? Kasi pwede rin naman, for example, sa cooperative, associate member ka at kahit member ka lang or pwede ka rin magkaroon ng seat sa board of directors. Kahit member ka lang. Yung po yung sinasabi ko na stakeholders. Ibig sabihin ng stakeholders, hindi pa sila part owner ng korporasyon. Pero pwede silang maging part owner at maglalo mag-expand yung equity at potential growth ng iyong negosyo. Through corporation, kung corporation yung illegalities ninyo. Okay. At yung last natin, ito, syempre, kung sa life cycle ng business natin, meron tayong birth, which is registration, at yung discuss ko kanina, which is growth. Syempre, parang tao lang, o parang anak natin yung negosyo natin eh. Parang lumalaki din sila, so may growth. At the same time, may legacy. Ano bang ipapamana natin? O matatransfer pa natin ito sa mga anak natin in the future? Anong legalities kaya ang pwede natin ipamana o i-transfer in the future? Okay. Sa sole proprietor, tingnan natin, cannot be transferred. Bakit kaya cannot be transferred? Kasi nga, iba yung TIN number ko at iba rin naman TIN number yung magiging anak ko o nung anak ko. Iba din yung TIN number, ibang tao siya. Okay? Ganon din sa professional. Diba? Hindi naman ako siya. At kahit magkakaroon ako ng clone, mag-iba pa rin kami ng TIN number. Diba? About sa partnership, it is upon acceptance by the partner or can be adding or withdrawing partners. Diba nasabi ko kanina pwede mag-dissolve, pero merong paraan. Okay? Kaya lang matrabaho sa partnership kasi magkakaroon ka pa ng affidavit of withdrawal or affidavit of adding o certificate of withdrawal at amended of articles of partnership na medyo matrabaho, pero amendable naman kasi wala naman itong general information sheet. How about yung corporation? Can be easily transferred among those who will compose the corporation. So, for example, lang gusto mong magkaroon ng panibagong investor or panibagong partner kasama sa korporasyon, pwede mong baguhin yun through general information sheet. Okay po? Ngayon, nabanggit ko na po yung anim na criteria natin.
which is yung ownership, liabilities, business existence and dissolution, and personality, equity and potential for growth, and legacy and transferability. So yan po yung bigyan nyo ng pansin kapag magre-rehistro po tayo. Yan po yung pag-isipan nyo kung alin ba dito, sa sole proprietor ba? Yung professional kasi, professional ba o general partnership professional? Kung professional tayo or expert. Partnership ba or corporation? Ayan. Ano po yun? Pwede po kaya siyang ma-transfer kung naka-sole proprietor sa namin. Pwede dapat siyang ma-transfer sa corporation. Yun nga po, ma'am, hindi po siya matatransfer. Isasarado mo pa rin yung soul. Oo, bago ka gumawa ng corporation. Kasi magkaiba po silang entity. Opo. Opo. Ganun po yun. So, magkakaroon tayo ng exercises dun sa mga discuss ko. Ganun lang po yung share ko sa inyo. Ayan. So, gusto nyo ba magkaroon ng hika para ma-review natin yung